So, have a blessed morning to everyone, and this is our food presentation. Our food presentation is all about pinakbet. But before anything else, I would like to introduce the group presenters. I am Clara Nicdao, I am the leader of Group 2, and my group members are Jordan Lorenzo, Shane Montalban, and also Joel Terreras. So, umatin nga kami ng parada kahit napakainit at napakadaming tao. Huy, tirik yung araw dyan, Bebs. Bago kami gumawa ng pinakbet, tapos nakita pa namin si Kuya. Uy, yung cute. Huwag ka magiging ganyan, Bebs. Kahit tirik nga yung araw, nagawa pa namin mag-picture, Bebs. Akala mo hindi mo na nagpa-plastika ng mga 2G. Uy, hindi magpa-plastikan for today's video, Bebs. So, dahil nga napagod na kami, nantay na lang namin si Jillian Ward dito. Ay, no siya, uy! Ang ganda-ganda niya, puri-puri niya, uy! Sana all. Sana all, maputi Jillian. Ayun na, papalapit na sa amin si Jillian. Sana bato niya sa amin yung payong. Huy! Hindi mo babato ng payong, Jillian, ha? Nakakatawa nga dito si Jillian kasi napansin niya yung sigaw namin. Tignan niyo, magmamakdo pa siya. Uy, makdo yan, makdo yan. Kaya nasa harap ko ng Jollibee. Huy! After namin makita si Jillian, umuwi na kami para makapagluto na kami ng pinakbet. Huy! Pinakbet yarn. It's cooking time! Huy! Ayan, nagluto-luto ang person na nga kami. Nilagay ko na yung mantika. Tapos nilagay ko din yung sibuyas. Uy, sibuyas yarn. Tapos pagtapos ko nung haluin sibuyas, nilagay ko na yung bawang yarn. Tapos halo-halo lang, mix. Oh yeah, mix. Tapos nilagay ko na rin dyan yung tomato or kamatis. Ganda yung kamatis na yan kasi nakakakinis ng, uy, iba yun. Ayan, nilagay ko na rin dyan yung bagoong. Pak, halo lang ng halo bading. Tapos kung ilagay yung bagoong, nilagay ko na rin yung pork. Uy, pork yan, mayaman. Hindi mo kaya, may pork pa. Tapos naglagay na rin ako ng tubig dyan. Konting tubig lang ha. Kasi pangit yung lasa ng ano natin. Uy, iba yun. Tapos ayan, tinakpan ko lang siya. Inantay ko lang siya hanggang magkulo. Uy, kumulo yan. Tapos halo-halo lang ulit. Halo-halo lang, bakla. Hanggang sa lumambot yung baboy. Tapos nilagay ko na rin yung kalabasa dyan. Tapos nilagay ko na yung ampalaya. Uy, tapos nilagay ko na rin yung okra. Tapos sinunod ko na rin pala yung sitaw dyan. Tapos halo-halo lang, bakla. Halo lang hanggang sa maluto si bading. Tapos ayan, nilagyan ko ulit ng tubig. Pero kalahati na lang kasi sobrang konti lang naman dapat talaga. So ayan na, tapos tinakpan ko na ulit siya. Ayan, pagtapos ko nga palambutin, ayan, kumulo na siya. Tapos hinalo-halo ko lang ulit, halo-halo. Hanggang sa mahilo si bakla. Uy, hindi mahihilo for today's video ang mga gulay ha. Ayan, binuksan ko ulit, nilagay ko na yung talong. Sobrang halaga niya. Nilagyan ko rin ng patis tsaka paminta. Uy, paminta yarn. Pampalasa lang yan guys. Ayan, sige, halo lang, go. Carry mo yan. Tinakpan ko na ulit siya. Tapos ayan, yung ko siyang lumambot. Tapos tinignan ko kung malambot na ba. Oh, tinikman ko na rin pala siya. Ay, tapos na. Oy, tara na, kakain na. Luto na yung niluto kong pakbet. Tara na, Will, kakain na tayo. Sige par, kukuha na ako plato. Bangokla, sakto nagugutom na ako. Teka, magdasal muna tayo bago kumain. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord God, salamat po sa araw na ito sapagkat kami makakain muli. Naway mabusog kami. In the name of Jesus, Lord God, we pray. Amen. So, let's go, kain na. Ang sarap par. Oo nga eh. Uy, akin yung talong ha, paborito ko yun. Ano bang mga benefits mo kuha natin sa talong pla? Oo nga, Kla. Ano ba? Kapag kumain tayo ng talong, mayaman ang talong sa vitamins and minerals tulad ng vitamin C, vitamin K, folate, and potassium. Bukod dito, ito ay mababa sa calories. Naglalaman din ng talong ng mga antioxidant na maaaring makatulong sa proteksyon laban sa cellular damage at inflammation. Ang potassium at iba pang nutrients sa talong ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood pressure at pampalusog sa puso. Ang ilang mga pagsasaliksik ay nagpapahiwatig ng mga sangkap sa talong ay maaaring makatulong sa pagsusuri ng blood sugar levels. Ang ilang pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang pagkain ng talong ay maaaring makatulong sa pagsusuri ng cholesterol levels. Diba? Ang daming benefits ng talong. Naku, Kla, kung alam mo lang kung gaano ko kapaborito yung talong. Ako din pre, paborito ko yung talong.
Sa bagoong Dan, ano-ano nga ba yung mga benefits na makukuha natin dito? Sa bagoong naman, protein source. Ang bagoong lalo na ang bagoong alamang ay mayaman sa protein mula sa isda o hipo na ginagamit sa paggawa nito. Mayaman din sa nutrients, naglalaman ng bagoong ng ilang mahalagang vitamins at minerals tulad ng vitamin B12, iodine at omega-3 fatty acids. Ginagamit din to sa pampalasa. Ang bagoong ay nagbibigay ng malalasang lasa sa mga pagkain at maaaring maging bahagi ng masasarap na lutuin. Fermented food, ang proseso ng paggawa ng bagoong ay nag-iisa sa fermentasyon na maaaring magtaglay na benefit sa digestive health at makatulong sa pagbibigay ng probiotics. Ayun pala yung mga benefits na makukuha natin pag kumakain tayo ng bagoong. Diba ang dami, Kla? Ikaw, Will, ano naman yung mga benefits na maaaring makuha natin kapag kumain tayo ng kalabasa? Mayaman sa nutrients, ang kalabasa ay naglalaman ng beta-carotene, isang uri ng vitamin A, vitamin C, potassium at fiber. Pampalusog ng mata, ang beta-carotene ay maaaring mapabuti ang kalusugan ng mata at maging protection laban sa ilang mga problema sa mata. Pampababa ng blood pressure, ang kalabasa ay may mataas na antas na potassium na maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood pressure. May anti-inflammatory properties. Ang ilang sangkap sa kalabasa ay mayroong anti-inflammatory na epekto. Maaaring makatulong sa pagsugpo ng inflammation sa katawan. Pampalakas ng immune system. Ang vitamin C ay kalabasa ay kilala bilang pampalakas ng immune system. May fiber. Ang mataas na nilalaman ng fiber nito ay maaaring makatulong sa regular na pagdumi at pangkalahatan sa kalusugan ng digestive system. Pampababa ng kolesterol. Ang ilang pagsasaliksik ay nagpapahiwatig na ang kalabasa ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng cholesterol levels. Ay, Will, alam mo bang dahil sa kalabasa na yun, di lumalabo yung mata ko? Kasi sabi nakakalinaw daw yan ng mata. Ay, oo, pre. Totoo yun. Ay, Kla, kapag kumain naman ng sitaw, ano ang benefits makukuha natin doon? Kapag kumain tayo ng sitaw, actually naglalaman ito ng mga vitamins and minerals tulad ng vitamin C, vitamin K, folate, and manganese. Dahil mababa ang calorie ng sitaw, maaari itong maging bahagi ng mababang calorie na dieta. Ang mataas na nilalaman ng fiber nito ay maaaring makatulong sa regular na pagdumi at pangkalahatang kalusugan ng digestive system. Ang ilang antioxidant sa sitaw ay maaaring makatulong sa pagsugpo ng oxidative stress sa katawan. Ang potassium sa sitaw ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood pressure. At ang fiber din nito at iba pang sangkap sa sitaw ay maaaring makatulong sa pagsusuri ng blood sugar levels. Ang sitaw ay mayroong mga sangkap na maaaring makatulong sa kalusugan ng buto. Wait lang ha, kukuha lang ako tubig. Sabihin mo na din ako, Kla. Ako rin, Kla, pasabay. Sige. Ay, Dan, kumakain ng okra, ano ba ang yung benefits na makukuha ko doon? Sa okra naman, ang benefits na makakuha natin. Ang okra ay mayaman sa soluble fiber na maaari makatulong sa regular na pagdumi at pangkalahatang kalusugan ng digestive system. Mayaman sa vitamin C, ang okra. Naglalaman ito ng vitamin C na may mahalagang papel sa pagsuporta sa immune system. May anti-inflammatory properties ang ilang sangkap sa okra. Mayroong anti-inflammatory na epekto na maaaring makatulong sa pagsugpo ng implementation sa katawan. Pampababa ng blood sugar. Ang soluble fiber sa okra ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels, lalo na sa mga taong may diabetes. May antioxidant properties ang okra ay naglalaman ng mga antioxidant na maaaring makatulong sa pagsugpo o oxidative stress sa katawan. Pampababa ng kolesterol. Ang ilang pagsasaliksik ay nagpapahiwatig na ang okra ay maaaring makatulong sa pagpababa ng cholesterol level. May iron din ito. Ang okra ay mayroong iron na maaaring makatulong sa pag-iwas sa iron deficiency anemia. Lagi na nga ako kakain ng okra. Grabe pala yung suporta nito sa immune system ko. Oo, Will. Dahil naglalaman ito ng vitamin C. Tubig Kla, alam mo ba kung ano-ano yung mga benefits na makuha natin kapag kumain tayo ng ampalaya?
Oo naman, syempre. Ang ampalaya ay may potensyal na makatulong sa pagkontrol ng ating blood pressure at cholesterol levels na kapaki-pakinabang para sa puso natin. Ang ampalaya rin ay kilala sa kakayahan nitong makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels, kaya't maaaring beneficial ito para sa mga diabetes. Naglalaman din ito ng maraming vitamins and minerals tulad ng vitamin C, vitamin A, folate, potassium, and iron. Ang ilang sangkap sa ampalaya ay mayroong anti-inflammatory na epekto, maaaring makatulong sa pagsugpo ng inflammation sa katawan natin. Ang ampalaya ay naglalamay ng mga antioxidant na maaaring makatulong sa pagsugpo ng oxidative stress natin. Ang vitamin C sa ampalaya ay kilala bilang pampalakas ng ating immune system. Ang ampalaya rin ay maaaring makatulong sa pagtanggal ng toxin sa katawan dahil sa kanyang detoxifying properties. Grabe din pala yung mga benefits ng ampalaya. Lagi na nga ako kakain nito. Ayo nga pala, Kla. Di ba nilagyan mo to ng bawang? Eh sa bawang, may mga benefits din ba yun? Oo naman, syempre marami ring benefits yun. Pero alam ko naman na alam ni Jordan kung ano-ano yung mga benefits ng bawang. Di ba, Dan? Siyempre naman klako pa. Ang bawang ay may mga sangkap na maaaring magtaglay ng mga katangian ng antibacterial at antiviral. Maaaring makatulong sa paglaban sa ilang infection. Ang regular na pagkakain ng bawang ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng immune system dahil sa kanyang mga anti-inflammatory at antioxidant properties. Ang bawang ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng cholesterol levels at blood pressure na malaki ang pakinabang para sa ating puso. Ang alisin, isang aktibong sangkap sa bawang ay kilala sa kanyang anti-inflammatory na epekto. Ang bawang ay maaaring magkaroon ng detoxifying properties at maaaring makatulong sa pagtanggal ng mga toxins sa katawan. May ilang pagsasaliksik na nagpapahiwatig na ang bawang ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Ang bawang ay nagdalaman ng mga antioxidant na maaaring makatulong sa pagsugpo ng free radicals. Sabi sa Will alam niya mga benefits ng bawang Ikaw, Will, alam mo ba kung ano yung benefits ng sibuyas? Siyempre par, ako pa ba? Antioxidant properties. Ang sibuyas ay naglalaman ng mga antioxidant tulad ng quercetin na maaaring makatulong sa pagsugpo ng oxidative stress sa katawan. Anti-inflammatory. Ang ilang sangkap sa sibuyas ay may anti-inflammatory na epekto. Maaaring makatulong sa paglaban ng inflammation. Pampalusog ng puso. Ang sibuyas ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood pressure at cholesterol levels. Nakakapakipanganabang para sa puso. Pampababa ng blood sugar. Ang ilang pagsasaliksik ay nagpapahiwatig na ang sibuyas ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Mayaman sa vitamin C. Kilala ang sibuyas sa kanyang nilalaman ng vitamin C. Isang bitamina na pampalakas ng immune system. Pampalakas ng immune system. Ang mga antioxidants at vitamina sa sibuyas ay maaaring makatulong sa pampalakas ng immune system. Antibacterial properties. Ang sibuyas ay may ilang sangkap na maaaring magtaglay ng antibacterial na epekto. Pampatanggal ng toxins. Ang sibuyas ay maaaring makatulong sa pagsasanggalang ng mga toxins sa katawan. Ang dami din palang benefits ng sibuyas, no? Siyempre par, paborito ko nga rin to Ano-ano pa ba yung mga ingredients na nilagay mo dito, Kla? Na di pa natin napag-uusapan kung anong mga benefits makukuha natin. Di pa natin nababanggit yung kamatis. Sa kamatis, Kla, anong mga benefits nito? Ang kamatis kasi isang mahusay na mapagkukunan ng ating vitamin C na naglalaro ng mahalagang papel sa pampalakas ng ating immune system at pagsustento sa kalusugan ng balat. Naglalaman din ito ng antioxidant tulad ng lycopene, isang sangkap na may potential na makatulong sa pagsugpo ng oxidative stress sa katawan. Ang lycopene sa kamatis ay may koneksyon sa pagsuporta sa kalusugan ng mata at pag-iwas sa ilang mga kondisyon tulad ng macular degeneration, tama ba? Ang kamatis ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng blood pressure dahil sa kanyang potassium content. Ang kamatis din ay naglalaman ng fiber na maaaring makatulong sa regular na pagdumi at pangkalahatang kalusugan sa ating digestive system. Ang ilang sangkap sa kamatis ay may anti-inflammatory na epekto, maaaring makatulong sa pagsugpo ng inflammation sa katawan natin. Ang mga antioxidants sa kamatis ay maaaring makatulong sa paglaban ng free radicals na maaaring magdulot ng cellular damage. Dami din palang benefits sa kamatis. Etong baboy, ano na mga benefits? Total, mahilig ka naman kumain ng baboy. Halos lahat ng baboy nasa plato mo na.
Ang baboy ay isang mahusay na mapagkukunan ng protein na kailangan para sa pagbuo at pag-repair ng mga kalamnan at iba pang bahagi ng katawan. Mayroong mga vitamins and minerals ang baboy tulad ng vitamin B12, zinc, phosphorus at iron na mahalaga sa mabuting kalusugan. Ang iron ay nagmula sa baboy ay maaaring makatulong sa pagsusuri ng iron deficient anemia. Bagaman ang baboy ay mayaman sa taba, ito ay maaaring maging mapagkukunan ng good fats na kinakailangan ng katawan. Ang mga nutrients sa baboy ay maaaring makatulong sa pagbuo ng collagen na mahalaga para sa balat, buhok at joints. Ang sarap din ng kanin, no? Oo nga eh. Ay, ate, ano ba yung mga benefits na makukuha natin kapag kumain tayo ng kanin? Mapagkukunan ng enerhiya ang mga carbohydrates na matatagpuan sa kanin ay pangunahing pinagmumula ng enerhiya para sa katawan. Mayaman sa nutrients, ang kanin ay naglalaman ng ilang mga mahalagang bitamina at mineral tulad ng thiamine, niacin, iron at zinc na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Low in fat at sodium, ang kanin ay kadalasang mababa at sa taba at sodium na maaaring makatulong sa pangangalaga ng puso at pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular. Mahusay na mapagkukunan ng fiber ang brown rice, particular ay mayaman sa dietary fiber na maaaring makatulong sa regular na pagdumi at pangangalaga sa kalusugan ng digestive system. Madaling i-prepare at kombinasyon, madaling ihanda ang kanin at maaari itong isama sa iba't ibang putahe. Nagbibigay ng kakayahang palamutian ang mga pagkain at mas mabilisan ang proseso ng paghahanda. Apakadami naman pala ng benefits ng kanin. Eh yung tubig te, ano yung benefits na makukuha natin dito? Hydration. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga para sa tamang pag-hydrate ng katawan na nagbibigay ng sariwang enerhiya at nag-aalis ng toxin. Regulasyon ng temperature. Ang tubig ay nagtatrabaho bilang natural na regulator ng temperatura sa katawan, lalo na sa pamamagitan ng pawis, pangangalaga ng uric acid balance, nagaambag ng tubig sa pagtanggal ng uric acid at iba pang waste product mula sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangpalusog ng balat. Ang wastong pag-inom ng tubig ay maaaring makatulong sa pangangalaga ng kagandahan at kalusugan ng balat. Suporta ng digestive system. Ang tubig ay nakakatulong sa proseso ng digestion at absorption ng nutrients sa gastrointestinal tract. Pangangalaga ng joint health. Mahalaga ang tubig sa lubrication of joint at pag-maintain ng flexibility sa mga kalamnam at kasukasuhan. Pagganap ng cognitive function. Ang tamang pag-hydrate ay may kaugnayan sa maayos na pagganap ng utak at cognitive function. Pag-regulate ng body weight. Ang pag-inom ng tubig bago kumain ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng pagkain at pag-regulate ng timbang. Ang dami palang benefits ng tubig. Eh yung mangga ate, ano naman mga benefits nito? Ay bakit ako na naman? Pwede bang si Clara naman? Sige, ako na. Ang mangga kasi ay mayaman sa vitamin C. Mataas na antas na vitamina C na nagbibigay ng suporta sa immune system natin at nag-aambag sa pangangalaga ng kalusugan ng balat natin. Mayroong mga antioxidant compound sa mangga tulad ng beta-carotene at quercetin na maaaring makatulong sa pangangalaga sa katawan na laban sa oxidative stress. Ang mangga ay naglalaman ng mga dietary fiber na maaaring makatulong sa regular na pagdumi na at pangangalaga ng digestive system natin. Ang beta-carotene sa mangga ay maaaring makatulong sa pangangalaga ng mata at makakatulong sa pag-iwas sa ilang mga problema sa mata. Ang ilang mga nutrients sa mangga tulad ng vitamin B6 ay mahalaga para sa pangangalaga ng utak at cognitive functions. Ang potassium sa mangga ay maaaring makatulong sa pangangalaga ng normal na blood pressure at puso. Ang ilang mga sangkap sa mangga may anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pangangalaga ng inflammatory conditions sa katawan natin. Ang mangga rin ay may natural na sugar, subalit may kasamang fiber na maaaring makatulong sa pangangalaga ng normal na blood pressure levels or blood sugars levels natin.
Ang dami nyo namang tanong, magligpit ka na nga, Joel. Oo nga, Will, ligpit mo na. Ang dami mong nakain eh. Sa true. Oo na, ito na. Ang pagkain ng gulay ay tulad ng pagsasaayos ng sarili natin sa sariling harap ng salamin. Isang hakbang patungo sa mas matibay at mas makulay na kalusugan. Yun lamang po at maraming salamat.